Okay. Okay, Thank you. okay. Thank you. Let's start with a prayer, shall we? Yes. Okay, let's pray. Father God, we thank you for this opportunity na magkakaroon kami, Panginoon, ng usapan patungkol sa mga plano mo. We pray, Panginoon, that despite of all our planning, Panginoon, using our own intellect, the way this life has trained us, let your will be done pa rin, Panginoon, na maging pure pa rin, Panginoon, na yung kalooban mo lang yung tinatahak namin, that we won't be strayed, Panginoon, dun sa landas na gusto mong tahakin namin. We thank you, Panginoon, and we pray that you bless this activity, Panginoon. Ano man yung mga desires na nilagay mo sa puso namin on how we could help, Panginoon, how we could serve you through serving your sons and your daughters, Lord. Let your name be glorified. Let your name be magnified, Panginoon, sa lahat ng efforts na to. Lahat, Panginoon, ng glory and lahat ng honor ay binabalik namin sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So let me first introduce myself and allow me to introduce the project as well. I'm Christian Andrew Carranza. I'm an associate pastor in Tabernacle of Worship, a church, local church dito sa San Isidro, Rodriguez Rizal. And um, formerly magka-school tayo sa URS, if I'm not mistaken. Ano? So, Yes. I uh, remember you. opo. So, Na namumukhaan bata ko pa na. tayo na. So, part of recording process, I'll Yes. explain kung paano tayo nag-arrive dito sa project na to. Um, Basically, yung desire kung papaano maabot yung pangarap ng ibang tao is what pushes us dito sa project na to. Project Zebulon is basically the concept of the tribe of Zebulon in the 12 tribes of Israel. Tribe of Zebulon is the one taking care of the tribe of Issachar. Parang siya yung big brother ni Issachar. And the tribe of Zebulon are the ones who are operating in the marketplace. They have the resources, they have yung mga professionals nandun. And then Issachar, the tribe of Issachar or Issachar himself focuses on his studies. So the one who supports Issachar is actually Zebulon. And that particular role and and lahat ng promises na nakalakip doon sa tribe of Zebulon is something that we want to fulfill. In particular, because you and I have experienced kung gaano kahirap pumasa ng board exam. And me in particular, wala akong time kasi especially kapag nagwo-work ka na, wala ka talagang time. And Yes. you will know my story later on. What I want to know is for us to get to know each other first. And if you have the same heart such as mine, and then we could proceed with this plan. Ano? So, it's time for you to kindly introduce yourself. Ah, yun nga, year 20, registered social workers since September Okay. 2024. Then, isa akong active na leader sa ministry, isang outreach namin ng jobs relocation. So, yun po ay ang Pinatubo Hills, located somewhere in Amityville. So, kami rin nagre-reach out. More na volunteerism din yung ginagawa ko mostly. So, kaya nung in-offer mo na siya sa akin, so at least ano na siya sa akin kasi yung passion ko naman to help others, especially do sa mga aspirant natin na magte-take ng examination in the future. Then, mahilig din ako sa art. Nagdo-drawing ako. Sana kaya ko pa mag-drawing this, kasi nga na-busy lately sa trabaho. So, ngayon nag-work ako sa NGO, sa social worker din for 1.5 years. Then, ngayon ay naghahawak na rin, nag-handle na rin ng isang outreach sa church po namin. Amen. Amen. Amen to that. So, basically, Okay. nag-work ka na ngayon. Saan Mm-mm. ka nag-work as of now? East Avenue. East Ave. I see. Is it a Mm, foundation or NGO, NGO. non-government organization? I see. You know Mm. what? It's very no, it's very napakahirap kapag ka nag-work ka na and then suddenly you have to allot
time para mag-review para sa exam, and it's very Yes. different matter. So as much as possible, it's very beneficial sa bagong graduate na mag-take agad ng board exam. And many of the Mm. professionals that I know actually suggested na mag-take ka muna ng board exam bago ka mag-work. Kasi fresh pa yung knowledge mo. Because when you are establishing your career, you have to actually allot most of your efforts doon sa current na job na tinatrabaho mo, di ba? So, napakahirap. Personally, in my experience, many years since I graduated in 2017 sa URS, nagkaroon ng super, super busy, hectic na transition ng buhay ko. So, wala talaga akong time Mm. para mag-review. And it's only by grace. And when I say by grace, it's purely by grace na nakapasa ako ng board exam. You know what? I'm gonna go ahead and share my testimony to you. I was working with the Mm. Department of Agriculture by the time na since 2019, and I only took the board exam by 2022. And during that period, I have to devote most of my time doon sa work. And doon pa lang sa schedule na yon, medyo hirap na ako. So, I was planning many times to pursue yung board exam kasi nga, without actually having the qualifications, I won't be able to be promoted. So it's part of your credentials as well as professional, di ba? Na makapasa ka ng board exam before you actually qualify for the position. So, at that time, nagbayad na ako sa PRC. So, plinano ko na yung schedule ko. And yet, ilang taon kong siyang pinostpone kasi I feel that I'm not ready. Mm. Alam mo talaga na hindi ka ready kasi I mean literal na wala akong review. And I don't want to take the board exam without preparation kasi what are the chances, 'di ba? So, eto Mm. na, here comes 2022. And it's very hard at that time kasi dahil nga matagal na ako sa work, and I devoted efforts for it sa tulong ng Lord. And very heavy na, medyo mabigat na yung mga inassign na tasks sa akin. I was handling a Mm. program under the Department of Agriculture, and coordination dito, doon. So, mas malabo. Mas malabong magkaroon ako ng oras. And yet, here comes the board exam week. Our board exams is fairly different sa inyo. I'm not sure kung paano. Siguro mapag-usapan natin later on. So, we have 6 subjects. Nahatiin siya sa 3 araw. Kalahating araw, isang Mm. subject para makapag-exam. And ang exam namin is Tuesday, Wednesday, Thursday. And nag-decide akong mag-take ng exam by Sunday. Mm. So, I only had around 3 days. 3 days para mag-review. I'm pretty confident na kapag nag-review ako and nag-prepare ako, kaya namang mapasa yung board exam. And my personal target is actually mapasama sa top 10 through my own efforts. Hindi sa nagyayabang, pero para sa akin yun yung Mm. faith ko. Yun yung tinitingnan ko ang kaya kong gawin. And yet, hindi inalaw ng Lord yan. And I'm very, very thankful na hindi naganap yon. Because by the time na nag-decide ako na mag-exam, I devoted my time, all of my time, para lang doon. It means even my time to eat, my time to sleep is actually devoted para. And it's a very interesting story kasi even nasa bus, kasi malayo nga yung exam site sa may Ayala Malls, lagpas ng MOA. Even nasa bus, nagre-review ako. So, my faith is, Lord, walang imposible sa'yo. Wala akong ibang Mm. itinataas dito kundi siya lang. Hindi ko kayang pumasa na 3 days lang yung preparation ko. And Mm. that's the truth. I mean, walang hindi normal para isang tao na meron lang 3 days para mag-exam at papasa ka sa Mm. board exam. And I'm very grateful na pinarana sa akin yun ng Lord, because if I pass the exam with my own effort at napasama ako sa top 10,
I mean, during the PICC oath taking, papatayuin sa harapan yung top 10, and then the top one will have a speech, etc. They will receive all the glory. And I can, if I was in that position at the time, um, I can, no, I can testify that God actually put me in that position. But deep inside, no, merong yabang na matitira. And I don't Mm. really want that. Ano? So, inalaw ng Lord na makapasa ako ng board exam, na siya lang yung gumawa ng paraan. And kaya ko yung ipagyabang kahit nasa langit na tayo pare-parehas. Di ba? So, Mm. that Mm. testimony, kung mapapasama ko sa top 10, yung testimony na yon, kaya ko siyang ikwento dito sa lupa. And pagdating sa Mm. langit, wala na siyang bearing. Pero yung testimony na binigay sa akin ng Lord ngayon has bearing na po pwede kong ikwento sa mga kasamahan natin sa langit after actually we die. After, for eternity, I can testify that na ginawa to sa akin ng Lord. So, what I had right now is wonderful. It's better. It's greater. And I'm very thankful sa Lord para doon. Wala kang ibang itinataas maliban sa Kanya. And I want that experience to be replicated. I want that I want this anointing to spill over sa ibang mga tao. And through this project, I believe na yung pangarap ng iba, may nakausap ako nung last Saturday na Bible study namin. May nakausap ako na sabi niya, Mm. uh, okay na, graduating na ako ngayon. Social worker din siya. Currently fourth year ngayon. Ah, and then sabi niya, okay na, papasa na ako, pero hindi ako maging registered social worker. Sabi niya, I'm not sure kung may mababago sa buhay ko. So, imagine it mo Mm. yun. So, Okay. so, can you give me an insight? What is the difference pagdating sa field, ano? Kasi kung tatanayin ko siya, I mean, meron siyang perspective about it. And And what I want to know is ano yung difference between uh, a non-registered and a registered social worker pagdating doon sa field meron kayo ngayon. Based on my experience, syempre, ah, kagaya as per my testimony previously, ah, sabihin mo natin na gagraduate tayo bilang social worker. Um, the reality kasi ng buhay is credentials as what you said. Um, yes, malaking advantage kapag meron kang license. Kasi nga, pwede ka makapasok agad sa mga work. Unlike kasi kagaya nung mga times na hindi pa ako pumapasa, hindi pa dumating sa akin yung license. Ang hirap as in, parang napapagkaitan ka ng opportunity na makapag-work. Kasi unang-una, kung hindi license, hanapin experience. Kaya ka nga nag-work kasi gusto mo magka-experience. So, how come na magkakaroon ka ng experience kung yun ang unang qualified na hinahanap sa iyo? Exactly, exactly. Yes. Actually, wala namang pinagkaiba if you are licensed or hindi. Basta yung heart and passion mo ay nandoon. Meron kasing may license, pero ang puso niya wala sa paglilingkod. Mm. Meron namang walang meron namang walang license din. Ah, na gusto naman niya mag-serve. Kaso nalilimitahan siya. Exactly. So, one thing na natutunan ko sa bagay na yan ay yung sinasabi nila na yung nafe-feel nung sinabi mo kanina na magbabago ba ang buhay ko? Actually, nasa kamay rin natin yan. Ah, tayo din kasi ang mag-ano niyan na with the help of our God, with the help of our Lord, sa tulong na rin ni Lord, tayo din ang may hope na makapagbago ng ating buhay din. Si Lord kasi, pwede niyang pagawin yung mindset natin. Amen. Honestly, the word kasi the word na boastful or kayabangan, may ganyan ako nung mga previous nung exam. Masyado akong komportable, masyado akong panatag na ay nag-review ako, makakapasa ako with my own, kaya ko pumasa.
But, syempre, ang Lord, tinuturuan niya tayo ng leksyon. Nagtuturo Amen. siya ng lesson. So, I failed because of that. Masyado akong naging, ang tawag dito, nagpakampante na tinatawag. Bagay na isang very wrong move para sa isang aspirant na gusto maging registered social worker. Ngayon na, nung time na, hindi ko nga sa inyo, nung testimony ko na yan, yung event natin last time, October praise. Yes. October 3, I took for 4 years. I took for 4 times na, imagine that, yung una pangalang beses na bumagsak, masakit na, what if pa yung Yes. sinisunod na failure. Exactly. So, nangyari siya sa akin, siguro kasi nga, may tinuturo ang Lord eh, may tinuturo siya sa akin. Kasi ang puso ko masyado matigas eh. Parang ano ko eh, pasaway na ito yung will niya, ito naman yung gusto ko mangyari. Ang dami kong gusto mangyari. But at the end of the day, the God's plan ang nanalo. Kaya nga, siguro, for me, the difference between non-licensed to licensed, yung opportunity na lang siguro, yung scope. Kasi Yes. yan talaga yung minsan nagiging hinder para sa isang manggagawang panlipunan na makapag-serve. Actually, wala naman talaga magaling talaga sa totoo lang. If you want to serve, just serve. Yes. Yan ang yan ang dapat gawin kasi hindi ka nilagay diyan para kung ano itaas yung sarili mo, itaas kung sino man. Mm. Amen. We are serving to glorify Lord. Yan yung pinaka-lesson sa akin. Then, nung nagka-license na ako, ayan, totoo yung sinasabi nila, nagbukas ng maraming opportunity. Nung nalaman nila nag-license ako, may mga offer ako from government, may mga offer ako from NGOs, marami nag-send, marami ang kumukuha. Pero Amen. syempre, andun pa rin yung tinatawag na humbleness na dito ako nagsimula sa NGO na to. So at least, Mm-mm. masasabi ko man hindi ako forever na nandiyan dyan. At least, hindi ko rin masasabi na iniwan ko naman din sila agad dahil naging license ako. Pero I don't feel it kasi na pwedeng limitahan mo ang sarili. Eh. Mm. If you want to serve, just serve. As kagaya na sinabi ko. You want to serve, just serve. Kasi minsan may mga ganun na pangyari. I believe naman na you if you will doing that for the glorify to God and God's kingdom. So, thankful ako kay Lord kasi bago pa ako nagka-license, may tumanggap sa akin na NGO kahit wala pa akong license. Kasi naging age ko rin yung experiences eh, from from the past work. Mm. Actually, Minsan may yung mga may mga experience ako pagdating doon sa license o hindi license on the perspective of mm, the employer. Kasi minsan mag-hire kami ng staff, JO or contractual na personnel. And maraming nag-a-apply actually. And may mga nag-a-apply na hindi license, may mga nag-a-apply na license. And they're both qualified. Pero kung papipiliin ka between license and unlicensed on the same salary level, bakit mo pipiliin yung hindi licensed, di ba? So, on the perspective of the employer, ma maano lang, magiging practical ka lang. But, what I want to relay is that yung competition right now, pagdating sa workforce, ay sobrang dami, maraming supply, and yet yung demand, hindi ganun kalaki, mm, and that pushes even the standards to go up kasi yung mga qualified, marami na rin. No? I'm not mm, sure if the same yung status pagdating sa social work, pero pagdating sa amin sa agriculture, it's actually very intense. Meron pang mga nag-a-apply na merong master's degree, and yet nag-a-apply sila for a contractual position. So hindi siya practical kung pipiliin mo is yung walang license, yung may license or yung may master's degree. So actually nasa preference na lang talaga yan ng employer. Pero napakalaking advantage kung merong license. Napakalaking advantage na. Because ano yan eh, uh, testimony yon na ikaw ay may kakayanan na intellectual at the very least. So what we want in this project is basically for all of them
to have license, but most of all, the main goal is to glorify God. They want to glorify Yes, the Lord. yes, Na even yes. dito sa mga fields na to, even dito sa mga sa board exam na to, though sabihin na natin, dito lang yan sa mundo. Sa langit wala namang board exam eh, 'di ba? Sa langit wala namang Mm, standards na mga ganon. And yet, even dun sa mga maliliit na bagay that we care as human beings, God cares. 'Di ba? So kumikilos siya sa yes. mga bagay na maliliit na bagay na ganun. Ano pa kaya yung malalaking bagay pa patungkol sa buhay, patungkol sa kamatayan, patungkol sa Mm, kaligtasan, ano. So, we want this opportunity to be an entry point of God in their lives, ano? And kung titingnan mo, no, napakaraming review centers na matataas ang passing rate, and yet napakamamahal din. No, balita ko minimum ay 10K per review center. Kung di ako nagkakamali, nasa ganon. Yun lang yun na narinig ko, ah. Okay yun, pero hindi lahat kayang afford mm, yun eh. Di ba? mm. Hindi lahat Yes. kayang afford yun. Especially kapag ikaw lang yung tanging college graduate sa family mo. Diba? Ikaw lang yung tanging college graduate and your income is not actually very stable. Ano? Nakagraduate ka dahil sa scholarship ng bayan, dahil ang URS Mm, is free tuition fee, and other um, educational institutions ay wala naman talagang masyadong babayaran, and yet hindi ka makapag-review center and you really want to review pero wala kang financial capability to pay for the professional fee ng mga magre-review sa iyo. So, we want to gather a like-minded individual. Yung mga puso is hinubog ng Diyos para maglingkod. To actually have this, kagaya ng sinabi ko sa iyo sa chat, this is a voluntary work. We will not be yes. expecting Mm, anything in exchange aside na sa blessings na meron sa Lord. Bahala ang mm, Lord sa atin. So, what we want to emphasize is this will be free, yet it has value. Nagigets yes. mo? It Mm, should be valuable. Hindi porke free ito is hindi na natin ibibigay yung best natin. So, what do you think? Is it a go? Is it something that the Lord wants us to do? Kasi kung hindi mo nakikita yon, it's fine. hindi na kailangan na ano niya sa akin kasi automatic na yan. Amen. Let's go for to serve them. Kasi I believe on the perspective na hindi sa akin to galing. Amen. So hindi ko pwedeng ipagdamot yung Amen. mga experiences at natutunan ko. I share something. Regarding dyan sa review centers na yan. Sa amin, 7K. So, 70? ilang months din? 7K. 70, 7,000. 7,000? 7, oo. 7K, okay. So, Ganun dahil hindi mahal. ko siya, yes. Tapos, dahil hindi ko siya afford, so, Hmm. anong nangyari, self-review ko. Then, tuwing break sa office, I have a time to review. So, nanonood din ako sa YouTube ng mga free reviewers na naging malaking factor din siya sa akin, malaking tulong din siya kasi may mga unfamiliar words ako na naging familiar sa akin because of that. So, kaya for me is, bakit pa natin tatanggihan yung mga yan, yung mga Hmm. aspirants. So, isa lang naman ang goal eh. Ako din, my goal for them is manalo sila sa laban. Amen. Kasi alam ko yung pakiramdam. I know that feeling. Masakit talaga. Sa totoo lang. Andyan yung pag hindi ka pa license, frustration, disappointments, pressure. Kaya nga, isang bagay na dapat natin ano sa kanila is, let's share to them yung mga bagay na pwede nating ibahagi. So, kaya, let's go for that. No Amen. question. Amen. No Amen. question. Amen. Go. So, Mm-mm. push na natin to, Project Zebulon, and Mm-mm. we thank God na nagkausap tayo ngayon. I will not take much of your time. We will have more meetings about this. And when we gather like-minded individuals, mga professionals na katulad Mm-mm. natin, we will meet regularly. Okay? Okay. Thank you so much, Sir Gio, for Okay. your time. God Okay. bless you. God bless this God project. bless you more. Pagpalain tayo. Pagpalain tayo. Hallelujah. Amen. Amen.